Sample problems under analytic geometry. Which of the following completely describes the symmetry of the graph of x squared plus 6 minus 6y squared is equal to 8? So ano nga daw ba minimean na symmetry of the graph ng x squared minus 6y squared is equal to 8? So ito yung graph ng ating equation. Ang x squared minus 6y squared is equal to 8. Yan yung kanyang graph. So there's no need naman to actually graph this in order to find the answer. No? Pinapakita ko lang yung kanyang orientation. So notice nyo, ang ating graph is perfectly symmetrical. Kung ano yung x and y values dito, parehas din dito sa kabila. Parang ganun. Let's say sa point na to, 2.82. And sa kabila naman is 2.82 din, pero negative. Pero symmetrical siya. Kasi pares sila ng values from the origin. Parang ganun yung idea niya. So the question is, how can we actually prove na ang graph na to symmetrical siya sa x-axis lang, sa origin lang, or sa y-axis lang, or sa kanilang tatlo? So paano natin mapaprove? So sa letter A, try muna natin sa x-axis. Test natin sa x-axis kung symmetrical siya. And in order to do that, tutukan natin to, x squared minus 6y squared equal to 8. So, para malaman natin na symmetrical siya sa x-axis only, palitan natin yung value ng y to negative y. And dapat parehas pa din siya sa original equation natin na ito. So, we now have x squared minus 6y multiplied by negative y squared equal to 8. And since negative y squared is y squared pa din, so walang nagbago sa ating equation or expression, ganoon pa rin. So, meaning, symmetrical siya with the x-axis. And then, test naman natin sa y-axis, if symmetrical siya sa y-axis. So this time, ang papalitan na naman natin is yung ating x magiging negative x. Gagawin natin negative x. So yan. And since pares pa din naman sa original equation kasi yung negative x squared is x squared pa rin. So symmetrical din siya with the y-axis. So both ang ating expression is symmetrical with both x-axis and y-axis as shown naman kanina sa ating graph. And generally, if ang graph natin is symmetrical sa both x and y-axis, symmetrical na naman siya as well sa ating origin. So that's why our answer for this problem is letter B. Symmetrical siya sa x-axis, y-axis, and origin. So take note lang, no? If magte-test tayo with the y-axis, ang ating papalitan na ang gagawin nating negative is ang y if sa x-axis, and if sa y-axis naman, ang gagawin nating negative is ang x naman natin. So para ma-visualize nyo palalo, no? Ito nag-provide ako ng example. So we have here y is equal to x squared minus 8. So notice nyo, itong given, symmetrical lang siya only with the y-axis. Kasi if pinalitan natin ng value, kahit anong value ng x yung ilagay natin, is ganun pa rin yung y natin. Kasi nga, naka-squared yung ating x. So, symmetrical lang siya only sa ating y-axis. Kasi notice nyo, kung ano yung value dito, ganun din yung value dito. Kasi nga, symmetrical siya sa y-axis. Pero if sa x-axis naman, if notice nyo, may value dito na negative 5, may value dito na 5, iba naman yung value dito ng negative 5 if titingnan mo sa x value niya. So, hindi siya symmetrical. Dito lang siya symmetrical sa y-axis. Yun, sana nagets nyo.